Hello, this is Teacher Zel, and welcome to Grade 5 class. Kumusta na mga bata? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Handa ka na ba sa ating bagong aralin? Tara na! Samahan si Teacher Zel. Relax ka lang at siguradong matututo ka. Araling Panlipunan 5, mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol. Layunin. Una, natutukoy ang mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Ikalawa, na ibibigay ang mga dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino at mga Muslim. At ikatlo, na pahahalagahan ang mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol para sa kalayaan ng bansa. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ating munang balikan ang ating napag-aralan noong nakaraan. Manuto, iguhit ang puso kung ang pahayag ay nagpapamalas ng damdaming nasyonalismo at thumbs down naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba mga bata? Para sa unang bilang, pag-post sa Facebook o saan mang social media ng kagandahang taglay ng Pilipinas. Pangalawa, pagkutya sa mga Pilipinong manlalaro na natalo sa pandaigdigang paligsahan. Ikatlo, tinatawanan mo ang mga taong hindi sumusunod sa inyong barangay. Ikaapat, pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ikalima, pagpapanatiling malinis ang kapaligiran. Ikaanim, pamamahiya sa mga taong nagkaroon ng COVID. Ikapito, paggalang sa bawat isa. Ikawalo, pagtulong sa ikauunlad ng ating bansa. Ikasyam, pag-post sa social media ng kahit ano o anumang maisipan. At ang panghuli, pagsunod sa mga tagubilin para maiwasan ang COVID. Para naman sa bahaging ito, ang KWL or Know What Learn o sa Filipino, nalalaman ko, nais kong matutunan at natututunan kong. Dito sa nalalaman kong, isusulat nyo rito ang inyong nalalaman ukol sa ating paksa. Sa bahagi namang nais kong matutunan ay yung mga naisin ninyo o gusto nyong matutunan sa ating aralin. At dito sa ikatlong column, isusulat nyo mamaya pagkatapos ng ating aralin ang inyong mga natutunan. Malinaw ba mga bata? Magaling! Tara mga bata, laro tayo. Panuto, gamit ang alpabetong Filipino, iakma ang number code upang mabuo ang salitang tumutukoy sa pangungusap. Pagkatapos mabuo ang salita, ay i-add ang number code nito. Bibigyan kayo ng oras sa bawat bilang. Malinaw, mga bata? Narito ang inyong magiging gabay para mabuo ang salitang tumutukoy sa pangungusap. Para sa unang bilang, bibigyan kayo ng 30 segundo para makuha ang hinahanap na kasagutan. Talasan ang mga mata. Para sa ikalawang bilang, kayo ay bibigyan ng 1 minuto para makuha ang kasagutan dahil medyo nangangailangan ito ng mahabang sagot. Pakagaling mga bata! At sa panghuling bilang, basahing mabuti, bibigyan kayo ng 30 segundo para mahanap ang sagot. Mahusay! Bigyan ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Para sa unang bilang, ang hinahanap nating sagot ay ginto. Tama. At ang kabuuan ay 69. Para naman
naman sa ikalawa, Kristyanismo. At ang kabuuan ay 194. Magaling! At ang panghuli, ang hinahanap nating salita ay tabako. At ang kabuuan ay 54. Nagagalak ako sa inyong ipinamalas na kagalingan. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol. Batay sa mga salitang ating nabuo, ang mga ito ay may kaugnayan sa ating tatalakayin. Makinig at talasan ng mabuti ang mga mata. Ating talakayin. Mga katutubong Igorot sa Cordillera. Ang bulabundukin ng Cordillera ay tahanan ng mga Igorot na nahati sa iba't ibang pangkat etno-linguistiko na ang ibig sabihin ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa bansa na may magkakaparehong wika, kultura at etnisidad. At ito ay ang mga pangkat Ibaloy, Isneg, Kankanae, Kalinga, Bontok at Ifugao. Ang mga katutubong ito ay nabubuhay sa biyaya ng kalikasan. Ang ilan sa kanilang mga hanap buhay ay pagsasaka, paghahabi ng tela, pagnganganga, pangangayaw o pakikilahok sa digmaan laban sa ibang katutubo. May sariling paniniwalang panrelihiyon ang mga katutubong Igorot kung saan pinaniniwalaan nila na ang kalikasan ay tahanan ng mga espiritu. Napanatili ng mga katutubong ito ang kanilang pagiging malaya dahil hindi na pagtagumpayang sakupin ng mga Espanyol ang kanilang mga lupain. Narito ang mga larawan ng mga hanap buhay na nabanggit kanina na ikinabubuhay ng mga Igorot sa Cordillera. Ito ay ang pagsasaka. Nariyan din ang paghahabi ng mga tela, pagnganganga, pangangayaw ng mga Igorot. Pag-ibig sabihin ay head hunting sa Ingles. Ito ay isang tradisyon ng mga Igorot ng pagkikibigma o pamumugot sa kaaway. Kinatatakutan ang tradisyong ito ng mga misyonerong praile sa Cordillera kung kaya't nililisan nila ang lugar dahilan upang hindi nila matagumpay na napalaganap ang Kristyanismo. Atin namang alamin ang mga dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera. Una ay ang pangangalap ng ginto. Ikalawa ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. At ang ikatlo ay monopolyo sa tabako. Para sa pangangalap ng ginto, pinaniniwalaan ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na ang kabundukan ng Cordillera ay mayaman sa deposito ng ginto. Natuklasan niyang ang mga gintong ito ay ibinenta ng mga Igorot sa Ilocos. Tulad ng mga naging kolonya ng Espanya, ninais ng mga Espanyol na makinabang sa deposito ng ginto sa Cordillera. Nagpadala ng misyon si Legazpi sa Ilocos sa pangunguna ng kanyang apo na si Juan de Salcedo upang alamin ang mga gintong ibinebenta rito. Ipinagpatuloy ng mga sumunod na gobernador general ang pagpapadala ng misyon sa kabundukan ng Cordillera upang ipagpatuloy ang paghahanap ng ginto. Lalong pinaigting ang pangangalap ng mga ginto dahil sa pagsiklap ng 30 Years' War sa Europa, dahil na rin sa pangangailangan ng Espanya upang matustusan ang kanilang pakikidigma. Para naman sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, matapos hindi magtagumpay sa paghahanap ng ginto sa bulubundukin ng Cordillera,
Nagpadala ng mga misyonerong Dominikano at Agustiniano ang mga Espanyol upang ipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Nasaksihan ng mga ito ang paniniwalang animismo ng mga Igorot na itinuturing nilang isang uri ng pagsamba sa demonyo. Ipinahayag din nila sa mga ito na upang mailigtas ang kanilang mga kaluluwa ay kinakailangan nilang yakapin ang Kristyanismo. Hinikayat din nila ang mga ito na bumaba ng kabundukan at manirahan sa pueblo at maging sibilisadong katutubo kagaya ng ginawa nila sa mga nasa kapatagan. Ipinag-utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman ang pagpapadala ng misyong relihiyoso sa Cordillera sa pamumunuan ni Kapitan Mateo de Aranda at Padre Esteban Marin, ang kura paroko ng Ilocos. Tinangka ni Padre Marin na kumbinsihin ang mga katutubong Igorot na makipagtulungan kay Kapitan Aranda. Sumulat siya ng isang diksyonaryo ng wikang Igorot upang mas mapadali ang pakikipag-usap sa mga katutubo. Maigpit na tinutulan ng mga Igorot ang tangkang pagbibinyag sa kanila bilang Kristiyano. Dinakip nila ang ilan sa mga misyonerong Espanyol at ito ay kanilang pinatay. Bilang tugon ni Aranda, ipinasunog niya ang mga tahanan ng mga Igorot at sinupil ang mga ito. Nabigo ang mga misyonero sa tangkang binyagan ang mga katutubong Igorot dahil sa mga kadahilanan. Una, nahirapan silang puntahan ng madalas sa kabundukan. Pangalawa, hindi sapat ang bilang ng mga misyonero. At ang huli, mahirap sa mga sundalong tagubilin o tunguhin ang lugar upang lupigin ang mga katutubong Igorot dahil hindi nila kabisado ang pasikot-sikot ng bundok. Makinig ng mabuti mga bata para naman sa monopolyo ng tabako. Sa pagsapit ng ika-19 na siglo, muling nagpadala ng misyon ang mga Espanyol sa Cordillera upang itatag ang pamahalaang militar upang masigurong susunod ang mga Igorot sa mga ipinatutupad na patakaran ni Gobernador General Jose Vasco E. Vargas na monopolyo ng tabako noong 1781. Sa patakarang ito, lahat ng maaaring tabako ng mga Igorot ay maaari lang ibenta ng mga katutubo sa pamahalaan. Humirang ng kinatawan ang pamahalaan na siyang may karapatan sa pagbili ng mga tabako ng mga katutubo. Gayunpaman, ito ay mariing pinutulan ng mga katutubo kaya patuloy pa rin silang nagbebenta ng kanilang mga produkto ng patago sa ibang mga ngalakal. Itinatag ang Comandancia de Paz de Igorotes upang mabantayan ang mga Igorot at ang mga taga-Pangasinan. Ito ay binubuo ng mga veteranong sundalo sa pamumuno ni Guillermo Galvez. Nahati rin ang komandansya sa iba't ibang rehiyon. Mula 1829 hanggang 1839 ay inilunsad ng mga Espanyol ang armadong pananalakay sa mga Igorot. Sa ilalim ng monopolyo ng tabako, nakaranas ng iba't ibang pang-aabuso ang mga katutubo dahil kadalasan sila ay niloloko ng mga ahente ng pamahalaan. Dahil ang mga kinatawan na ito ang tanging may karapatan sa pagbili ng kanilang produkto, madalas ito ay binibili sa kanila sa murang halaga pagkatapos ibebenta ng mahal sa iba. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang komandansya na pasunurin ang mga katutubo sa monopolyo ng tabako. Isa pang katutubong mga Pilipino na lumaban sa mga Espanyol ay ang mga katutubong Muslim sa Mindanao.
Kagaya ng mga Igorot, hindi naging madali sa mga mananakop na sakupin ang mga Muslim sa Mindanao. Naging aktibo ang mga sultanato sa pakikipagkalakalan ng bawat isa sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Nagkasundo rin ang mga ito na ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Noong 1571 ay sinimulan ng mga Espanyol na sakupin ang Mindanao. Nilabanan ng mga Muslim ang pwersa ng mga mananakop na sumalakay sa Mindanao na tinatawag nilang Digmaang Moro. Dahil sa ipinakitang katapangan ng mga Muslim, sila ay nanatiling malaya maliban sa ilang bahagi ng Mindanao, hanggang sa matapos ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Sa pang-apat na Digmaang Moro, inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan ng mga Muslim laban sa mga Espanyol. Ito ay sa pamumuno ni Sultan Kudarat, nagtatag ng mga kuta sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga ng mga Espanyol upang magsilbing lunsaran ng pagsakop nila sa mga sultanato. Sa Mindanao rin nila napahina ang pwersa ng mga Muslim at naipalaganap ang Kristyanismo sa pangunguna ni Gobernador General Sebastian Cortado de Corcuera. Nakuha ng mga Espanyol ang langitan noong 1637, ang kabisera ng Kudarat. Isang taon ang lumipas, bumalik si Corcuera sa Hulu at napasuko si Kudarat. Dahil dito, nagpalakas muli si Kudarat at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Napilitan ang mga Espanyol na makipagkasundo kay Sultan Kudarat noong 1645. Pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Muslim, subalit noong 1655, pinatay ang ipinadalang sugo ng mga Espanyol dahil sa pamimilit nitong tanggapin ang Kristyanismo kay Kudarat. Inilunsad ni Kudarat ang unang jihad. Hindi sumakalakay ang mga Espanyol bagkus ay kanilang isinara ang kuta sa Zamboanga noong 1663. Dahil dito, pansamantalang naging mapayapa ang Mindanao mula sa mga mananakop. Makikita na ang pangunahing dahilan ng pagsalakay ng mga Espanyol ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Subalit ang isa pa sa kanilang hangarin ay ang masugpo ang malakas na pwersa ng mga katutubo upang maging ganap ang kanilang pagsakop sa Pilipinas. Layunin din nilang mangalap ng mga yaman upang may maipangtustos sa ibang digmaang kanilang kinasasangkutan. Gayunpaman, nahirapan ang mga Espanyol sa pananakop dahil sa ipinakitang katapangan ng mga katutubo. Malinaw ba mga bata ang ating napag-aralan sa araw na ito? Batay sa inyong narinig at nabasa, nalaman na ninyo ang mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang salitang tama kung ang mga dahilan ay nagpapakita ng hindi pagsupil ng mga Espanyol sa mga Muslim at mali naman kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, may pagkakaisa ang mga Muslim. Pangalawa, kinilala ang mga kapangyarihan ng mga Espanyol. Ikatlo, iginalang nila ang mga Espanyol. Ikaapat, matatag at may paninindigan ang mga ito. Panglimang bilang, iniwan nila ang kanilang lupain. Ika-anim, gumawa sila ng mga armas. Ikapito, ayaw nilang maging Kristiyano. Ikawalo, ipinaglaban ang kanilang paniniwala. Pangsyam na bilang,
mahusay sa pakikibigma, at ika-10, natakot ang mga kalaban. Mahusay! Tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay nakinig ng mabuti. Para naman sa bahaging ito, panuto, pumili ng isa sa mga nakatala sa ibaba. Ipasa ito sa guro sa pamamagitan ng online o printed material. Ako ay magbibigay ng taktang araw kung kailan nyo ito ipapasa. Malinaw ba mga bata? Magaling! Narito ang pagpipilian. Una, itula mo. Gumawa ng sariling tula na may kinalaman sa paglaban ng mga katutubo sa mga Espanyol. Pangalawa, iawit mo. Gamit ang awit, ipahayag ang iyong sariling saloobin ukol sa pananakop ng mga Espanyol. At ikatlo, iguhit mo. Sa pamamagitan ng pagguhit, ipakita mo rito ang iyong interpretasyon ukol sa ginawang pamamalakad ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino. Halimbawa, kung ito ba'y nakatulong sa atin o labis na nagpahirap. Narito ang mga rubrics para magsilbing gabay sa inyong paggawa. Rubrics para sa pagsulat ng tula, rubrics para sa pagbuo at pagtatanghal ng awit. At ang sunod ay rubric sa pagguhit ng larawan. Para naman sa paglalapit ng aralin at sa pang-araw-araw na buhay, narito ang mga katanungan na dapat nating sagutin. Una, bilang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang iyong pagmamahal sa ating bansa? Paano mo mahihikayat ang kabataang tulad mo na isa katuparan ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan ng iyong pamayanan at sa ating bansa? Magbigay ng halimbawa. Pangalawa, nakita mong nahihirapan ang iyong kaklase sa buhay. Ni bigas ay wala na silang maisaing dahil sa kawalan ng trabaho ng kanyang magulang. Ano ang gagawin mo bilang may sapat na kakayahan ang iyong pamilya? Bakit? Para sa ikatlong bilang, paano mo papayuhan ang mga kamag-aral mo na mahalaga ang pagtatanim ng mga halaman, lalo na ang mga gulay at prutas sa panahon ng pandemya? Ikaapat, ano ang masasabi mo sa mga taong mahilig manigarilyo? Paano mo sila makukumbinsi na iwasan na ito? Para naman sa paglalahad ng aralin, maaari nyo nang punan o sulatan ang bahaging learned sa KWL. Sa bahaging pagtataya ng aralin, panuto, basahin ang bawat pahayag. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Pakabasahing mabuti mga bata para sa ikatlo at ikaapat na bilang. Para naman sa ikalima at ika-6 na bilang, sunod ay ang ikapito at ikawalo, at ang pangsyam at ang panghuling pahayag. Mahusay mga mahal kong mag-aaral. Ngayon naman, para sa inyong karagdagang gawain, para sa takdang aralin, narito ang panuto. Gumupit ng larawan ng isang taong iyong hinahangaan sa dyaryo o magazine, maaring sa politiko, personalidad, guro o magulang. Pagkatapos ay idikit ito sa isang piraso ng malinis na bond paper. Isulat kung ano ang kanyang naging kontribusyon para sa ating bayan.
Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!